Magandang araw. Sa taong ito, marami ang nagtatanong tungkol sa ano nga ba talagang nagbago sa Learner's Progress Report Card ngayong school year 2026-2027. Sa ilalim ng revised K-10 curriculum at ng 3-term calendar, muling binago ng Department of Education ang paraan ng pag-uulat ng performance ng mga mag-aaral. Sa DepEd Order No. 15, Series of 2026, malinaw na ipinapakita na ang layunin ng pagbabago ay gawing mas simple, mas malinaw at mas makabuluhan ang grading system para sa mga guro at mas lalo na para sa ating mga magulang. Sa video na ito, ipinapaliwanag natin kung paano na iba ang report card. Ano ang ibig sabihin ng Term 1, Term 2 at Term 3 at kung paano mas pinadaling maunawaan ang performance ng mga bata kumpara sa lumang sistema. Para sa kindergarten, nananatili ang descriptive evaluation, ngunit mas pinahusay ito sa ilalim ng 3-term calendar. Sa halip na numerical grades, ang guro ay nag-oobserba sa kakayahan ng bata sa bawat learning area at nagbibigay ng malinaw na description sa kanilang pag-unlad. Ang focus ay hindi sa marka kundi sa pag-unlad ng bata sa kanyang komunikasyon, pakikipagkapwa at basic skills. Ang layunin nito ay siguraduhin na ang batang nagsisimula pa lamang sa pag-aaral ay hindi na-stress sa numero kundi natututo sa natural at maayos na proseso. Sa likod naman ng kindergarten report card ay ang nagsisilbing kompletong dokumentasyon ng pag-aaral ng bata. Makikita dito ang teacher's remarks, kanyang attendance record, parents guide at certificate of transfer. Mahalaga ito dahil nakikita ng magulang ang kabuuang pag-uugali, ang attendance at overall development ng bata sa loob ng buong school year. Ano naman ang laman ng grades 1, 2, 3 report card? Sa grades 1 hanggang grades 3, ipinapakilala ang PACE form na nakatuon sa reading at literacy development. Ito ay hindi simpleng checklist kundi isang progress tracker ng bata sa bawat term 1, term 2 at term 3. Makikita din dito kung paano unti-unting nade-develop ang kanyang reading skills mula sa basic sounds hanggang comprehension. Ang layunin nito ay matiyak na ang bata ay marunong nang magbasa ng tama bago lumipat sa mas mataas na antas ng kanyang pag-aaral. Ito naman ang grade 1 sample report card ng language. Sa language subject ng grade 1, ang assessment ay nakatuon sa komunikasyon at pag-unawa. Kasama dito ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsulat. Ang malaking pagbabago dito ay hindi lang basta nakapasa o hindi, kundi sinusukat kung paano umunlad ang bata sa bawat term mula term 1 hanggang term 3. Ito ay mas malinaw para sa mga guro at mga daling maintindihan din ng mga magulang dahil nakikita ang gradual improvement. Ito naman ang sa parte ng GMRC or Good Manners and Right Conduct. Ito ay malaking pagbabago na mas pinalakas ang values-based evaluation. Hindi ito nakabatay sa exam kundi aktual na kilos ng bata sa araw-araw. Ang mga values tulad ng respeto, katapatan, disiplina at pagiging responsable ay sinusukat sa loob ng buong 3 termino. Layunin naman nito na hindi lang natututo ang bata sa kanyang akademiko, kundi maging sa mabuting mamamayan. Ang makabansa naman ay nakatuon sa identity formations ng bata bilang Pilipino. Kasama dito ang pag-unawa sa pamilya, komunidad, kultura at kapaligiran. Ang pagbabago sa bagong system ay ang mas malinaw na pag-monitor at pag-unlad sa bata sa bawat term. Hindi ito sabay-sabay na pagkatuto kundi paunti-unting paghubog ng pagkatao at kamalayang panlipunan. Ito naman ang report card portion ng Mathematics Grade 1. Sa mathematics, ang bagong sistema ay nakatuon sa application and understanding, hindi lamang sa memorization. Ang bata ay ina-assess kung paano niya ginagamit ang bilang, hugis at problema sa totoong sitwasyon. So sa bawat termino, makikita ang pag-usbong ng kanilang logical thinking at problem-solving skills. Ano naman ang itsura ng report card ng grades 4 hanggang grade 12?
Para sa grades 4 hanggang grade 12, ang malaking pagbabago ay mas malinaw na term-based grading system. Sa halip na 4 quarters na ay 3 na lamang ang nakalagay at nahahati ito sa term 1, term 2 at term 3. Kasama din dito ang kanilang written work performance task at summative assessment na nagiging basihan ng kanilang mga final grades sa bawat term. So mas ipinapakita nito ang buong learning journey ng bata, hindi lang sa isang bahagi ng taon. Kakaiba din ang ating grade 11 at grade 12 report card. Ito naman ay para sa mga academic and tech pro tracks. Sa senior high school grade 11, ang report card ay nakaayon sa track ng estudyante. May mga academic track at tech pro track na kanya-kanyang subjects at competencies. So ang bawat term ay may malinaw na grading upang makita ang readiness ng estudyante para sa college o sa trabaho. Sa grade 12 academic track, mas pinalalim ang assessment dahil ito ang final year bago makapagtapos. So ang focus nito ay mastery ng electives at ng kanilang mga core competencies. Sa bagong sistema, malinaw na makikita kung handa ng estudyante sa kanyang graduation at susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang Annex H ay nagsasaad na ang awards at recognition ay hindi lang nakabase sa grades. Mas binibigyang halaga ang learner-centered at competency-based evaluation. Ibig sabihin, ang mahalaga ay kung ano talaga ang kanyang gawi o gawain ng bata, hindi lang kung anong numero ang nakukuha niya. Meron pa rin bang awarding during term or end of term awards? Meron po, no? So, there will be classroom awards. Ang mga classroom awards ay nagbibigay pagkilala sa bawat batang nagpapakita ng mabuting asal at performance. Kasama dito ang Character Traits Award na nakabatay sa DepEd Core Values. At ang layunin nito ay hikayatin ang mga bata na maging consistent sa mabubuting pag-uugali sa loob at labas ng classroom. Meron ding Certificate of Merit and Perfect Attendance. Sa huling bahagi, ang Certificate of Merit ay ibinibigay sa mga batang may outstanding improvement or performance sa GMRC at iba pang competencies. Ang Perfect Attendance Award naman ay para sa mga mag-aaral na walang liban sa buong school year. Ang dalawang ito ay hindi lang parangal kundi paraan upang mahikayat ang disiplina, dedikasyon at consistency sa pag-aaral.